Masasaksihan nga ba natin ang pagwawala ni Sebek sa God Valley? Maililigtas kaya ni Dragon itong kambal na si Shanks at Shamrock? At malalaman kaya natin ang iba pang mga sikreto ng God Valley? Samahan niyo ako sa panibagong predictions para sa chapter 1116 ng One Piece. Ano-ano nga ba ang mga posibleng mangyari sa inaabangang event na to? Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Sobrang daming ang nangyari sa mga nagdaang chapter dahil unti-unti na nating nakikilala sila King Harald at Rax. Marami tayong nalamang mga impormasyon sa dalawa na to na matagal na nating inaantay na masagot. Lalo na dito kay Rax, ang tagal lang nababanggit tong tao na to na maski mga Marines kinatatakutan nga siya. At nakita naman natin kung bakit nila nasabi yan. Siya ang tanging nakapunta ng Pangaea Castle, nilagpasan ng mga Gorosei at nakakwentuhan ng casual itong hari ng mundo na si Imu. At nakalabas pa ng buhay, nakapatay ng Admiral at ninakaw pa ang Heavenly Tribute na winasak din niya ang Gate of Justice. At nakatakas ng walang hirap. Sino ang makakagawa ng imposible na yan? Diyan pa lang talagang ang lupet ni Rax. Nabuo niya din ang pinakamalupet na pirate crew sa buong mundo na Rax Pirate na sobrang lalakas ng miyembro nito. Wala nang pakialam sa isa't isa ang mga to kahit nasa kapitan nila. Nakita din natin ang pagkakaibigan nila King Harald at Rax sa mga dumaang chapter at neto nga nasira na yan dahil sa kagustuhan ni Harald na maisali ang Elbap sa world government. Gusto ng mga Gorosei na patayin ni Harald ang kaibigan niya na si Rax na syempre hindi mangyayari yan dahil papalag si Rax at neto lang nga may na-reveal na naman patungkol kay Rax na hindi talaga Rax ang pangalan niya dahil ninuno lang naman niya ang legendary pirates na si Davy D. Jones at siya nga ay si Davy D. Sebek. Nalaman din natin na itong si Shaki ay nadukot at ginawa ngang main prize sa magsisimulang death tournament ng mga Celestial Dragon sa God Valley. At dahil dyan marami nga ang gustong magligtas kay Shaki dahil sa mag-uumpisa na ang tournament ay malalaman natin ang mga nangyari sa legendary God Valley incident at ang sagupaan ng mga halimaw ng dagat na sila Garp, Roger, ang mga God's Knight, Rax Pirate at netong sobrang lupit na si Rax. Yan ang mga naganap sa nagdaang mga chapter. Neto kayang parating na chapter, ano ang mga posibleng mangyari? Alamin natin. Ang tournament ng mga Celestial Dragon ay matagal na nga ding nangyayari dahil nasabi na kada 3 taon namimili ang world government ng isang bansa na hindi nga kasali sa kanila at merong mayaman na resources. Dito ginagamit nila ang mga native sa lugar na yon para gawing mga alipin at isali sa human hunting nila na para sa libangan lang ng mga hinayupak na Celestial Dragon. Ganon kasama at walang hiyatong mga to na ultimo nananahimik na mga tao sa isang isla gagawin nilang parang alay sa laro nila. Matagal na tong request ni Garling sa mga Gorosei. Kaya mukhang planado talaga nila itong mangyayari sa God Valley dahil according kay Garling, may mga nakita siya doon sa God Valley na magugustuhan nga daw ni Imu. At posibleng ang ilan dito ay nakita at nalaman na nga natin sa nakaraang chapter. Katulad na lang nung pagtuklas nila dito sa Davy Clan na nagtatago nga sa kanila. Simula pa nung Void Century at ayun nga dahil kay Garling, nakita na nila ulit ang legendary family na to. Pangalawa ay yung mga rare na Devil Fruit na papremyo din sa tournament. Sa tingin ko nga din dito nakatago yung Uranus na posibleng ito yung pinangwasak nila doon sa isla kaya nawala yung God Valley sa mapa. Yun nga yung tungkol doon sa mga rare na Devil Fruit, dalawa nga dito ay alam na natin, yung kay Kaido at yung kay Kuma, pero makikita nga natin dito na siyam nga ang mga box. Ibig sabihin 7 pa ang hindi nare-reveal kung anong Devil Fruit. May mga naisip nga ako na ilan sa mga Devil Fruit na posibleng nandyan sa mga box na yan. Isa na dito yung kay Marco o yung Phoenix Fruit, diba mythical Zoan yon at super rare nga ng Devil Fruit na yon. Baka dito nakuha ni Whitebeard yung Devil Fruit ni Marco dahil dito na nga sa God Valley magwawakas ang Rax Pirate at pagkatapos niyan bumuo na si Whitebeard ng sarili niyang crew at si Marco first mate niya yan. Kaya posibleng sa God Valley nakuha ni Whitebeard yung Devil Fruit ni Marco. Same kay Big Mom, sa God Valley niya din nakuha yung Devil Fruit ni Kaido pero posibleng dito niya din nakuha yung mga Devil Fruit ng anak niya katulad na lang ni Katakuri at Daipoku. At idadagdag ko na din dito na diba si Drago nasa God Valley din pala at malaki rin ang gagampanan niyang role sa mangyayaring event na to. Posible kayang sa kalagitnaan ng kaguluhan at labanan na mangyayari sa God Valley ay dito rin makukuha ni Dragon ang Devil Fruit niya. Kung i-assume natin ay posible na dito makuha ni Dragon yung napaka-rare na Devil Fruit na babagay sa katulad niya. Dahil katulad na lang ng nasabi ni Rax na hinihila nga siya ng kapalaran na pumunta doon sa God Valley at kahit ano nga daw ang mangyayari kung maging malas o swerte ang
prangkahin at nanon ay tatanggapin niya. Kaya ganun din ang mangyayari kay Dragon dahil nakatadhana siya na pumunta ng God Valley. Masaksihan ang mangyayari doon at makuha ang Devil Fruit niya. Dahil nga nasabi ko na planado ang mangyayari dito ay talagang kasama sa pagpapadukot kay Shaki ang planong pagpapapunta ng mga Gorosei dito kay Rock sa God Valley. Na mukhang may trap sila na gagawin o talagang gusto lang nilang cornerin si Rock sa God Valley at pagtulungan nga nitong mga Gorosei at ng God's Knight. Kaso nga lang mukhang maiiba ang mangyayari dahil nga sa nangyaring aberya sa radyo na ginawa ni Genie. Sa tingin ko nga magaganap ang God Valley incident sa pag-uumpisa ng Death Tournament. Marami ang mamamatay, mga magtatakbuhan para sa buhay nila dahil sa mga Celestial Dragon at dito sa mga God's Knight na sumali. Alam naman natin na mangunguna dyan si Garling. May chance na makita din natin ang buong lineup na mga God's Knight. Kasama na dyan sila Gunko, yung babaeng mula sa Man-Mayer family at itong si Summers. Marami pa kasi ang mga member ng God's Knight ang hindi pa nare-reveal. Baka makita na natin ang buong lineup o pwede ding may ilan lang dahil baka sa mga mangyayari pang mga labanan sa future. Dahil nasa Elbap Arc pa nga rin tayo, hindi natin inaabangan yung Death Tournament na yan kung di yung mga dadayong mga malalakas na nilalang doon sa God Valley. Ang tagal na natin gustong makita at malaman kung ano talaga ang nangyari nun. At ito na, malalaman na natin lahat sa pagsugod nga nila Rax at ng kanyang crew. Makikita na natin kung paano lumaban ng malupit itong si Rax. Alam natin na sobrang lakas ng tao na to at sa mga piratang nasa dagat ngayon, mukhang walang uubra kay Rax. Maliban siguro kung mas lumakas na si Roger sa panahon na yan dahil ilang years ang dumaan at si Rax lang ang namamayagpag sa dagat. Baka medyo pantay na sila pero di pa naman sure. Sa ngayon, ang pinakamalakas ay si Rax. Walang makakaawat kay Rax dahil nga nauna sila Rax sa isla ay syempre papangalawa dyan si Roger dahil nga nagmamadali sila na iligtas nga si Shaki. Naisip ko din na sino-sino kaya ang mga posibleng magharap dito sa God Valley. Itong si Rax kasi posibleng ang unahin yan ay ang mag-ina niya. Kaya kanya-kanya yung gagawin ng crew niya. Sila Big Mom ang target niyan, yung mga Devil Fruit kasama niyan si Kaido. Si Whitebeard naman, baka mag-chill lang to at bumanat ng ilang mga Marines. Mukhang ang unang papalag sa mga God's Knight dito ay itong sila Roger. Bakit? Dahil sila nga ang naharang sa mga kaaway na gustong kumuha doon sa main prize na ito nga si Shaki. Sure na sila Roger, baka ang labanan niyan ay yung ibang mga God's Knight. Ang posibleng lumaban kay Garling dito ay si Rayleigh. Bakit? Sa tingin ko si Rayleigh dito ay concern na nga kay Shaki. Hindi yung mamahalin niya agad pero mag-uumpisa na magkagusto na rin si Rayleigh kay Shaki. Kaya perfect match na maglaban itong si Garling at Rayleigh. Pareho pang gumagamit ng espada kaya okay talaga. Itong si Roger naman may iba lang ang kalaban niyan kapag pumalag na si Whitebeard dahil isa nga rin ito sa rival ni Roger. Kapag naumpisahan na yan nila Roger ay saka nasusugod yung mga ibang member ng Roger Pirates at Rax Pirate pero yung iba ay malamang may mga God's Knight na kalaban. Katulad na lang nila Barbell at nila Kyo. Dito na din dadating sa sandali na to itong grupo nila Garp na gusto ngang labanan si Roger. Royal Rumble talaga ang mangyayari dito. Habang kinakalaban ni Roger si Whitebeard, susugod si Garp. Naku po, napaka-epic niyang sinayan. Sasabay pa si Bogart pero haharangin ni Shiki at papalag din si Gaban. May naisip lang ako na dahil di ba maraming ang miyembro ng Rax Pirate at Roger Pirates, di kaya magsama pa ng ilan sa malalakas ang Marines para nga magbantay nun sa God Valley at yung mga inaya ni Garp. Katulad na lang ni Akainu dahil ramdam ko nakabatch ni Dragon itong si Akainu. Syempre pati na rin si Kizaru, baka sumama din yan. Doon naman sa grupo ni Garp, hindi ko sure pero baka si Kusan. Kaso nga lang pwedeng malabo din ito dahil masyado pang bata si Kusan. Pero malay natin dahil walang imposible sa One Piece. Si Kobe nga sumali ng Marines, ang liit-liit pa. Si Kusan pa kaya na isa din sa mga pinakamalalakas na Marine. Naku po, napakalupit ng laban na magaganap kaya nakaka-excite na makita yan. Dahil ang mga pinakamalalakas na nilalang sa karagatan naglalaban sa napaka-legendary na lugar. Pero may iba muna tayo habang nagkakagulo na nga sa isla at dumating na nga ang mga dayo na pirata ay balikan natin si Dragon. Dahil diba itong si Dragon ay nakita nga ang nanay nila Shanks na mamamatay na nga at nag-request nga ito kay Dragon na tulungan ng mga anak niya. Posibleng sinunod to ni Dragon at na-realize na talaga dito ni Dragon na sobra na nga ang nangyayaring karahasan doon sa God Valley na akala niya training lang ang nangyayari. Pero may iba na nga ito dahil doon sa mga nakita niya na pagsabog, mga nagtatakbuhang mga tao at namamatay. Mga piratang dumating at ito na nga yung babaeng nasa harap niya na kailangan ng tulong. Kaya malamang na ginawa niya yan at tinanap niya yung kambal na paniguradong nandun sa pinaka-stage ng tournament. Kaso nga lang baka ang madatnan niya na lang doon ay itong si Shanks at baka mahiwalay itong si Shamrock. At dahil nga nandun din ang mga rare na Devil Fruit ay katulad nga ng nasabi ko kanina, baka kumuha na rin si Dragon ng treasure
treasure box na ang laman nga ay ang devil fruit. Pero what if sa pagpunta niya doon sa stage, kung nasan yung mga treasure ay makita niya rin itong si Ivankov? Posible 'di ba? Baka itong si Ivankov ang nauna doon at nakita niya nga itong si Dragon, tapos binigay niya yung isang devil fruit kay Dragon at sinabi na, oh ayan, magiging malaking tulong nga ito para nga mas maging malakas itong si Dragon. Pero sinabi niya na yan daw ang pinaglilingkuran niya na world government, nananakop at pumapatay ng mga ordinaryong tao para lang sa ikasasaya nila, na hinahayaan lang ng mga Marines. Dito na nga magbabago ang tingin ni Dragon sa world government. Pero hindi pa natin sure kung aalis na ba siya o kailangan pa niya ng impormasyon kung bakit ganun ang ginagawa ng world government. At gagamitin niya yung devil fruit na nakuha niya para malaman ng katotohanan. Dagdag ko na rin dito na baka sa huling page ng chapter ay dahil nagpapatuloy ang human hunting sa isla ay habang naglalaban ng mga pirata at mga God's Knight kasama ang mga Marines ay baka isa-isa nating makita ang nangyayari sa mga alipin. Katulad na lang nila Ivankov, Genie at Kuma, itong mga ginagawa ni Dragon, at baka naghahanap din siya ng paraan para mailigtas itong si Shanks. Posible din natin makita ang kalagayan nila Teach at nitong nanay niya. Pero dito na din natin masisilayan ang pagkamatay nga nitong nanay ni Teach dahil nga hinahunting pa rin sila ng mga Celestial Dragon. At yun nga, baka mapatay nga itong nanay ni Teach at masisilayan nga yan itong si Rax. Sana kung mangyayari yan ay mga God's Knight ang makita ni Rax doon, na ito ang sanhi kaya namatay yung asawa niya. Kaya magwawala talaga yan si Rax doon dahil yung pinakarason ng pagpunta niya ay hindi nga niya nailigtas. Nakakalungkot man yan, pero ihanda na natin ang mga sarili natin dahil magaganap talaga yan. At dyan sa sinayan matatapos ang chapter. Ganon man ang mangyari ay napaka-epic pa rin ang kaganapan, kaya abangan natin yan. Sa mga nasabi ko na theory o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo ang posibleng mangyayari sa parating na chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!